Ayun, JIP. Pasensya na kung matagal tayong nawala kasi nagbakasyon kami. Well anyways, tutuloy ko ang cash prize raffle natin. Announcement ay sa Sunday. Ito na ang bagong gagawin. I-share lang sa Facebook nyo ang upload natin at lagyan ng hashtag JD at hashtag JD Films. Itag ang Facebook page ng JD para malaman namin na nag-post kayo. Yun lamang, ganun kasimple. Cash prize raffle tayo sa Sunday. Yan lang ang requirements. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ligaya. Taong 1979. Albay. Kasalukuyang napakalungkot ng pamilya ni Ligaya. Dahil ito ang araw ng huling lamay ni Lola Asing. Namatayang matanda dahil sa katandaan. Ayon sa pamilya, nakapagdiwang pa ito ng ika-120 kaarawan. Ngunit kinaumagahan ay wala ng buhay ang matanda. Si Lola Asing ay tumanda bilang taong bahay lamang. Hindi palalabas dahil napakaraming diskriminasyon ng mundo. Kung sa itsura ng matanda, wala namang kakaiba lalo't napakaganda ng pagmumukha nito. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ni Ligaya patungkol sa sinabi ng lola. Naging maayos naman ang lahat sa huling lamay. Bagamat kakaunti lamang ang dumalo. Wala namang naging aberya o kung sino mang nanggambala. Nang sumunod na araw, bago pa man iatid sa huling hantungan ang matanda ay may inimbitahan ng pamilya ni Ligaya. Ito ang magsasagawa ng huling pagdarasal sa patay. 3 babaeng matanda. Lahat ay dalubhasa pagdating sa pagdarasal. Gawa ng ito na rin ang nakatandaan nila. Sa kalagitnaan ng nobena, biglang naagaw ang atensyon ng lahat. Nang klarong narinig na sumasabay ang boses ni Lola Asing sa pagdarasal. Paulit-ulit ito sa pagsabay, kaya kahit si Ligaya ay nakaramdam ng kilabot. Samantalang ang 3 matanda naman ay patuloy lang sa pagdarasal. Nang matapos, hindi na rin pinansin pa ng pamilya at diretsyo ng binuhat ng 6 na lalaki ang kabaong ng matanda. Pagkarating sa sementeryo, ang 3 matanda na rin ang nagsagawa ng pagdarasal dahil kasama ito sa hininging pabor ng pamilya. Dahil dito kahit papano'y nagtaka si Ligaya dahil pari ang dapat na magsagawa ng pagdarasal sa libing. Natapos ang seremonya. Ang pagtataka ay napalitan ng kalungkutan dahil dito pa lamang naramdaman ng buong katawan na ito na ang huling oras na makakasama ang lola. Hanggang sa makauwi ng tahanan, walang humpay sa pag-iyak ang buong pamilya. Samantalang si Ligaya naman, nagpalipas ng magdamag sa isang kubo ng bakuran dahil hindi kinakayang nakikita ang iba pang kasamahang nagluluksa. Nang sumunod na araw, 5:00 pa lang ng umaga ay nagpaalam na si Ligaya na maglalakad-lakad muna. Gusto niyang magpahangin sa labas upang mapawi ang kalungkutan. Nang magawi sa maliit na tindahan, isang ale ang lumapit sa kanya. Ligaya, nakikiramay ako sa pagkawala ni Aling Asing. Pero may napansin lang kasi ko. Magmula nang mailibing ang lola mo, pagmasdan mo, lahat ng puno na nadaanan ng bangkay ay parang nawalan ng buhay. Wika ng ale. Isang amaranhig ang lola niya, kaya pati mga puno namamatay. Wika ng isa pang ale na nasa loob ng tindahan. Hindi naman ito pinakinggan ni Ligaya
dahil walang saysay na makipagsagutan. Yumuko na lamang ang dalaga at diretsyong naglakad papalayo. Sa paglalakad papunta sa ilog kung saan malapit sa sementeryo, napatingala ito sa mga punong nadaraanan. At kagaya ng sinabi ng Ale, lahat ng ito ay wala ng buhay. Napakunot na lamang ang noo ni Ligaya dahil napaka-imposible naman na may kinalaman ang bangkay ng lola sa mga buhay ng puno. Sa pananatili dito, wala namang kakaiba sa lugar at patuloy lamang sa pagmasid sa abot tanaw na puntod. Lumipas pa ang ilang oras. Nagpa siya ng umuwi ng tahanan si Ligaya. Pagkarating ay kaagad siyang sinalubong ng isa sa mga pinsan. Ate Ligaya, dalian mo na daw. Para po makapag-ayos na kasi bukas ang maaga, luluwas daw tayo ng Maynila eh. Wika nito. Dahil sa narinig ay dali-daling pumasok si Ligaya para itanong sa tiyuhin ang naging desisyon. Ayon dito, hindi naman magtatagal sa Maynila dahil babalik din naman pagsapit ng 40 araw magmula ng pagkamatay ng lola. Hindi na tumutol si Ligaya at nag-umpisa ng mag-impake. Kinaumagahan, maagang lumuwas ang buong mag-anak. Ang tanging natira sa tahanan ay ang kapatid na lalaki ni Ligaya. Hindi talaga napilit na sumama sa kanila. Pagkarating sa Maynila ay kinuha ng tiyahin si Ligaya na manilbihan sa karenderya. Tinanggap naman ito ng dalaga dahil ayaw niyang maging pabigat sa mga kasama. Sa buong pananatili, walang ibang nasa isip si Ligaya kung hindi umuwi ng probinsya. Kaya naman 1 linggo pa bago sumapit ang 40 araw, nagpaalam na ang dalaga na mauuna ng umuwi. Wala namang naging pagtutol ang mga kasama. Pagkabalik sa Bicol, hindi pa man nakakauwi ng tahanan ay dumiretso na ng sementeryo para dalawin ang lola. Dito na nanatili si Ligaya hanggang sa pagsapit ng dilim. 9:00 ng gabi, habang nauupo sa ibabaw ng puntod, narinig niya ang boses ng lola at sinasambit ang pangalan niya. Bigla siyang napatayo at naghanap sa paligid. Sa pagmamasid, ni anino ay wala namang natagpuan, ngunit patuloy pa rin ang matanda sa pagtawag ng pangalan niya. Nang hindi na makayanan ang takot na nararamdaman, sa nanginginig na boses, nagpaalam sa puntod at dumiretsyong tumakbo pa uwi ng tahanan. Pagkarating dito, hindi na pinansin ang sumalubong na kapatid. Agad na pumunta ng kwarto. Ilang oras lang din ay nakatulog na gawa ng pagod sa biyahe. Pagkagising, may kung anong pumasok sa isipan at labis ang pagnanais na muling bumalik sa puntod ng lola. Gawa ng may mga labahing nakaabang dahil napakadalang maglaba ng kapatid. Nilibang niya muna ang sarili at maghapong tinapos ang labahin. 5:00 ng hapon, matapos makapagsampay ay hindi na talaga napigilan ang sarili. Nagpaalam ang dalaga sa kapatid na dadalawin muna ang puntod ng lola. Habang naglalakad, patuloy lang sa pagtanaw si Ligaya sa mga punong dinaraanan. Pumapasok din sa isipan na baka dahil ito sa lola, dahil napaka-imposibleng sabay-sabay na namatay ang mga puno sa lugar. Nang nasa sementeryo na, ganon na lamang ang pagkagulat ng dalaga nang makitang naglalakad ang yumaong lola. Natatakot man, ngunit patuloy niyang sinundan dahil baka may nais iparating ang matanda. Sa paglalakad, napapansin ni Ligaya na nagagawi na sila sa kakahuyan. Ngunit hindi niya pinansin ang iba't ibang tunog na narinig galing sa mga ibon. Maya-maya pa,
Huminto ang lola sa isang puno ng balete at pumasok dito. Nagtangka pa si Ligaya na habulin para pigilan sana sa pagpasok ngunit hindi na naabutan pa. Paulit-ulit na tinawag ng dalaga ang pangalan ng lola ngunit wala siyang nakuwang tugon. Halos 1 oras pa ang itinagal niya sa lugar sa pagbabaka sakaling muling lumabas sa puno ang lola. Walang ano-ano. Pumasok sa isipan ng dalaga na humingi ng tulong sa kakilalang albularyo dahil ito lang din ang may kakayahan na makipag-usap sa patay. Dali-daling pumunta si Ligaya sa lugar ng albularyo. Kahit 10 oras na ng gabi, hindi nag-alangan ng dalaga. Naabutan niyang nagsasara ng pintuan ang manggagamot, kaya pasigaw itong tinawag ni Ligaya. Nang makita ng manggagamot ay kaagad naman siyang pinapasok. Hindi pa man nakakaupo ay inilahad na ang lahat ng pangyayari. Lola mo pala si Iseng. Sa tingin ko, hindi mo pa batid ang katotohanan sa pagkatao niya. Marahil yung nasaksihan mo ay isa sa mga normal na ginagawa ng Amaranhig. Sila ang mga uri ng aswang na muling nabubuhay dahil sa hindi pa nakakahanap ng pagpapasahan ng lahi. Madalas, kapag naililibing silang nakaiga, naglalakad talaga sila at kung saan mapuso ang mahinto, dito mananatili upang makapambiktima. Sa paglipas ng panahon, tumutubo sa kahoy na pinagtitirhan ng mga baging. Kaya tuwing makakakita ka ng ganitong uring kahoy, isipin mo na may nilalang na naninirahan. Tugon ng manggagamot. Dahil sa narinig ay hindi na nakapagsalita ang dalaga. Ramdam niya sa salita ng matanda ang katotohanan sa likod ng pagkatao ng lola. Sa oras na yon, nag-abiso ang matanda na wag na munang babalik sa kakahuyan, gawa ng wala din namang mapapala. Tumango naman ang dalaga. Makailang minuto lang ay nagpaalam na para makauwi ng tahanan. Nang sumunod na araw, 3:00 pa lamang ng hapon, pumunta na sa tahanan nila ang albularyo. Hindi rin naman nag-usisa pa ang kapatid, kaya tanging si Ligaya lamang ang nakakaalam sa mga pangyayari. Pagsapit ng takip silim, nag-umpisa ng maglakad si Ligaya papunta sa lugar kung saan huling namataan ng lola. Nakasunod sa kanya ang albularyo. Nang makarating sa tapat ng puno, napaatras ang manggagamot. Humanda ka, Ligaya. Kakailanganin nating mailibing ng nakatayo ang lola mo. Hindi magiging madali ang isasagawa natin, pero hinihiling ko lang na sa buong ritual, huwag kang magbibigkas ng anumang salita. Wika ng manggagamot. Tumango naman si Ligaya at nagsimula na ang matanda sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga usal. Sa pagpapatuloy nito, biglang lumabas si Lola Asing na parang buhay na buhay. Ganon na lamang ang pagtitig ng dalaga. Pilit niyang pinipigilan na hindi makapagsalita. Kahit paulit-ulit niyang naririnig na humingi ito ng tulong sa kanya. At nang matapos ang ritual, halos mawala naman ng lakas si Ligaya sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa ay nawalan din ng malay si Lola Asing. Ligaya! Ligaya! Bumangon ka dyan! Kailangan na nating maghukay! Wika ng albularyo. Kaagad namang naghukay ang dalawa. At ayon kay Ligaya, may kung anong ibinulong ang manggagamot sa lupa, dahilan para maging madali ang pagbungkal. Nang mapagtantong sapat na ang lalim para sa tangkad ng katawan ng bangkay, lumabas na ang dalawa. Dahang-dahang binababa ang nakatayong katawan ni Lola Asing. Nang matapos ay tinabunan na ng lupa.
Bago pa man makaalis ay may itim na likidong isinaboy ang matanda sa lupa. Sa pagtalikod ng dalawa, maigpit na ipinagbawal ng albularyo ang muling paglingon kaya dumiretso nang umuwi si Ligaya. Labis naman ang pasasalamat nito sa albularyo dahil kahit papano'y panatag na ang dalaga, napayapa na ang kaluluwa ng lola. Magmula ng araw na yon, madalas na ang pagpunta ni Ligaya sa Kakahuyan para dalawin ang puntod ng lola. Bago pa man sumapit ang 40 araw, pagdating na mga kaanak ay minabuting ibahagi sa pamilya ang mga pangyayari. Karamihan sa mga nakakatanda ay naniwala naman dahil maging sila ay may kutob na sa matanda. Hindi ito normal na tao kung hindi isang aswang. Bata pa lamang ay sunod na sa layaw si Brian. Bukod sa nag-iisang anak, palagi itong sinusunod ng ama sa anumang kagustuhan, kaya iyon ang isa sa mga naging malaking bahagi sa pagiging mapagmataas ng binata. Madalas niyang nakakaaway ang ina, ngunit madalas pa ring nangyayari ang kagustuhan ni Brian dahil ang ama ang nasusunod sa tahanan. At sa katunayan, si Brian ang palaging pinagtatalunan ng mag-asawa. Ayon sa ina ay sumasobra na ito dahil mahilig itong mang-api ng mga tao sa lansangan. Ngunit hindi naman mabali ang ugali niya dahil nakagawian na at hindi rin naman sineseryoso ng ama ang pangangaral sa anak. Sa edad na 23, walang pakialam si Brian sa loob ng tahanan. Ang tanging sinisiguro lamang nito ay laging sumang-ayon ang ama sa lahat ng kanyang kahilingan. May nag-iisang kabarkada ang binata na nagngangalang Tarso. Si Tarso ay kaibigan na niya magmula pa ng elementarya. Magkaklase at magkapitbahay ang dalawa, kaya naman ganun na lamang ang pagiging malapit ng magkaibigan. Gaya ni Brian, si Tarso ay mapagmataas rin ngunit kapag nasa harap lamang ng inuman. May mga pagkakataong ito ang nangangaral kay Brian, kagaya sa ina ay hindi rin naman siya pinapakinggan ng kaibigan. Nasanay na lamang si Tarso dahil sa lumaki talagang laki sa layaw si Brian. Isang araw, nagyaya si Tarso na pumunta sa kabilang baryo para dumalo sa pista. Sumang-ayon naman dito si Brian at kaagad pinuntahan ng dalawa ang lugar. Dahil sa maraming kakilala si Tarso sa lugar, naging madali ang paghahanap nila ng makakainan. Nakituloy sila sa tiyahin ni Tarso at dito, naging maayos naman ang pag-uugali ni Brian dahil malalaking tao ang nakatira sa tahanan. Ang nakatira dito ay 5 lalaking napakatitikas ng pangangatawan na anak ng tiyahin. Hindi naman gaanong nagtagal ang dalawa sa loob at nang makalabas ay naglakad-lakad pa para makapagpahangin. Sa pagsilay sa lugar, may napansin si Brian na isang binatang nagtitinda ng sampagita. Dahil sa kagustuhang paglaruan ang lalaki, nilapitan ito ni Brian. Pagkalapit ng binata ay agad na kinuha ang mga paninda at inapak-apakan hanggang sa hindi na ito mapapakinabangan pa. Nanlaki naman ang mata ni Tarso dahil sa sobrang pagkabigla at humingi ng paumanhin sa binata. Tumango lamang ito habang nakatitig kay Brian. Si Brian naman, walang humpay ang pagtawa na parang nakakatuwa ang kanyang ginawa. Maya-maya pa, ngumisi ang binata. Hindi nakakatawa yung ginawa mo. Magbabayad ka, Brian. Wika ng binata, sabay talikod at naglakad na papalayo. Nagkatinginan ang dalawa at nagtaka kung paano nito nalaman ang pangalan ni Brian. Susundan pa sana ito ng binata, ngunit pinigilan na lamang siya ni Tarso dahil nakakaramdam siya na parang may kakaiba sa binata. Nagpatuloy na lang ang dalawa sa paglilibot. 2 tahanan pa ang pinakipistahan bago magpasyang umuwi. Habang naglalakad, panay naman sa paghawak ng tiyan si Brian dahil sa sobrang pagkabusog.
Tumawa na lamang ang kaibigan at nagwika na sobra kasi ang katakawan. Hanggang sa makarating ng kanya-kanyang tahanan at walang humpay pa rin ang dalawa sa pagkukwentuhan ng patungkol sa iba't ibang bagay. Pagpasok sa tahanan, nakita ni Brian sa orasan na 5:00 na ng hapon. Dahil hindi naman ito tumutulong sa gawaing bahay, naupo na lamang siya sa kawayang upuan malapit sa bintana at hindi nagtagal ay nakatulog dahil sa sobrang pagkabusog. Pagsapit ng 6:30, ginising na ito ng ina para maghapunan. Hindi naman sumalo pa ang binata at sinabing busog pa, kaya dumiretso na lamang sa kwarto at nagpahinga. Nang sumunod na araw, nagising si Brian dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi ito ang normal na pananakit dahil nararamdaman nito na parang may tumutusok. Humingi na siya ng tulong sa ama at dali-dali namang sinugod sa pinakamalapit na ospital. Pagkarating sa ospital, inasikaso naman kaagad ng doktor, ngunit ayon sa pagsusuri ay wala namang kung anong sakit sa tiyan si Brian. Bagkus, dahil lamang sa sobrang pagkain kaya niresetahan na lamang siya ng doktor ng gamot. Dahil hindi naman agad ito inuwi ng tahanan, ang mismong doktor ang nag-alaga kay Brian magmula sa pagbibigay ng iinuming gamot hanggang sa pagsusuri kada 12 oras. 3 araw na ang lumipas magmula nang maging pasyente si Brian, ngunit ayon dito, hindi naaalis ang pakiramdam na parang tinutusok pa rin ang tiyan. Sabi ng mga doktor, pwede na siyang lumabas dahil wala naman silang mahanap na sakit. Nagpumulit naman ang binata sa mga magulang na huwag munang iuwi dahil hindi pa maayos ang kanyang pakiramdam. Bago pa man matapos ang araw na iyon, biglang dumating si Tarso at nakiusap sa mga magulang ni Brian. Inalahad nito ang buong pangyayari sa dinaluhang pista at nag-alok na sasamahan ang pamilya sa isang albularyo para mapagaling na ang kaibigan. Hindi naman tumanggi pa ang mga magulang dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak. Ngunit si Brian mismo ang nagwika na huwag nang subukang magpagamot sa albularyo dahil sayang lang sa oras. Sa pagkakataong iyon, hindi na sinunod pa ng ama ang kagustuhan ni Brian. Pinalabas ito ng ospital at dinala sa isang albularyo. Hindi pa man nakakapagkwento si Tarso sa matanda ay nagwika na ito ng, Nakatapat mo na ang puputol sa mga sungay mo, bata. Maging ako, hindi rin natutuwa sa pag-uugali mo. Pero gagamutin pa rin kita dahil yon ang nararapat. Sana'y huwag mong kalimutan ang leksyon sa pangyayaring ito. Napatitig na lamang si Brian sa mukha ng albularyo. Nagsimula na ito sa pagsasagawa ng ritual. Sa kada ihip ng matanda sa tiyan ni Brian, nararamdaman niya na parang merong tumutusok sa kanya kaya hindi naman niya mapigilang mapasigaw. Halos 1 oras din bago tuluyang natapos, kasabay nito nawala na rin ang mga tumutusok sa tiyan ng binata. Napabuntong hininga na lamang ngunit nagwika ang albularyo na kailangan munang mag-antay ng 2 oras bago isagawa ang susunod na ritual. Muling napatitig si Brian sa matanda. Dahil sa kinakailangan niyang gumaling, matyagang inantay ng binata ang 2 oras. Nag-umpisa na ang matanda sa pagbanggit ng mga paunang dasal sa ritual. Walang ano-ano'y nakaramdam si Brian ng mga gumagalaw sa ilalim ng tiyan at napasambit na mga mabibigat na salita. Ngunit sinata naman ito ng kaibigan na muli namang itinikom ang bibig. Kalahating oras na lamang ang itinagal ng ritual. Nang matapos ay may naiwang umbok sa kaliwang parte ng tiyan ni Brian. Para itong maikling sanga ng kahoy na nasa loob. Napatanong naman ang ama kung bakit nagkaroon nito. Ayon sa manggagamot, ito ang naging kapalit ng pagtanggal ng sakit. Ngunit, wala namang kailangan ipag-alala dahil natanggal na niya ang kanyang kulam.
Dahil sa narinig ay nakampante na si Brian at hindi rin naman nakakaramdam pa ng kung anumang sakit sa tiyan. Nagpasalamat naman ang mga magulang at nagpaalam na sa albularyo para umuwi na ng tahanan. Pagka-uwi, naghiga na lamang si Brian sa sariling kwarto. Paulit-ulit na umiikot sa isipan ang sinabi ng albularyo patungkol sa nakatapat. Nagnilay-nilay ito sa kung sino ang tinutukoy ng matanda. Dahil sa dami na rin ng nakaaway o naapi, hindi na malaman ni Brian kung sino sa mga ito. Pumasok na rin sa isipan na hindi na kailangan pang gumanti dahil sa takot at baka muli na naman siyang makaranas ng kulam. Sa maghapon, walang ibang ginawa kundi magpahinga. Napansin rin nito ang sobra-sobrang pag-aalaga ng ina, kaya naman sa puntong iyon, saka lamang nakita ang pagmamahal nito. Dahil sa naranasan, paunti-unti nang napagtanto ni Brian ang mga nagawa. Ayon dito, baka tama talaga ang albularyo sa mga nabanggit na iyon ang puputol sa kanyang sungay. Hindi naging madali, ngunit sinubukan ng binata na baguhin ang pag-uugali. Natuwa naman ang ina dahil bibihira itong mangyari. Lumipas pa ang 1 buwan, kahit papano'y nabawasan na ni Brian ang pang-aapi. Nagagawa na rin itong makinig sa ina at magbigay respeto sa lahat ng nakakasamang tao. Isang araw, nakasalubong nito ang dating inaping nagtitinda ng sampagita. Dahil sa nagbago na ang ugali, nagawa na rin itong humingi ng paumanhin sa nagawa. Ngumiti naman ang binata at nagwika ng, Pinapatawad na kita. Sana lang, wag mo nang uulitin sa iba dahil hindi lahat ng nakikita mo, kauri mo. Magtatanong pa sana si Brian patungkol sa naging tugon ng lalaki, ngunit bigla na lamang itong naglaho. Hindi man sigurado, ngunit alam ng binata na may kakaiba at hindi na rin maiwasang maisip na ito ang may gawa ng kulam. Lumipas pa ang ilang araw at paunti-unti nang nawawala ang nakaumbok na kaliwang parte ng tiyan ng binata. Dahil dito, mas naging malakas ang paniniwala niya na ang manininda ng sampagita ay ang may kagagawan ng lahat. Hindi naman nagawa pang magalit, bagkos nagpasalamat pa ito dahil sa nabago ang pag-uugali niya ng hindi inaasahan. Magmula ng araw na iyon hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin na ibinabahagi ni Brian ang pagkatalo ng yabang kontra kulam. Yo, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP, at salamat din sa guest natin. Sana ma-appreciate nyo yung mga guest natin dito sa channel at huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD, i-share din sa Facebook at itag ang Facebook page para sa raffle natin na cash prize. Announcement tayo ng winner this Sunday. Muli maraming salamat. Paalam.